Guys, meron tayong malupit na cellphone dito, ang Tecno Spark 30 na Transformer Edition. Meron tong IP54 dozen water resistant, naka 5,000 mAh capacity yung battery at naka punch hole display na rin po tayo. At ang pinaka-interesting dito yung presyo niya dahil 106,000 pesos kapag nag-sale, makakuha tayo ng magandang design na para pang collector's item. Pero kumusta naman kaya yung performance nito at anong maasahan natin dito sa Tecno Spark 30 na Bumblebee Edition? At bago ang lahat, eto muna yung malapit nating unboxing. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma creeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Okay guys, kakaiba yung unboxing experience natin pagdating dito sa phone na to at nagustuhan ko talaga. Maraming naglalaro dito sa box pa lang. At sa gitna niyan yung logo po is sticker po siya at para siyang nakaimbus. Kung gusto nyong idikit to kung saan, pwede naman. Then dito sa cover niya, makikita natin dyan si Bumblebee tsaka si Optimus Prime. So sa box pa lang masabi ko na sulit na tong phone na to. Pero mamaya, pag-usapan natin yung performance, baka hindi nyo magustuhan o hindi para sa inyo to dahil meron tayong MediaTek Helio G91. So mamaya mag-test tayo ng mga games. Pero dito muna tayo sa design. Meron tayong black and yellow combination dito. Kung naalala nyo si Bumblebee, ganito talaga yung kulay niya. At may pagka Volkswagen style tong phone na to. So sa mga mahilig mag-collect ng phone tulad nito, masabi ko ito yung pinakasulit na dapat yung kolektahin talaga. Dahil kita nyo naman kung gaano kaganda yung collaboration dito ng Transformer. So meron tayong logo ng Transformer at may nakalagay po dyan na Tecno Spark. Then sa camera module niya, meron tayong bilog at sa loob niyan meron tayong infrared sensor, depth sensor, tapos yung main camera natin at meron tayong flash dito. Bali yung flash niya is 4 po yan. So kung akong collector talaga, hindi ko pa alampasin tong phone na to. So ito yung mga prices natin. Yung retail price nito is nasa 6,999. Then sa TikTok mula ngayon hanggang sa 11/11, makukuha lang natin to ng 5,699. At sa Shopee naman sa 11/11, makukuha lang din natin to ng 5,999. At kung may voucher pa kayo, di ba, mas makakales pa kayo. Yung iba nagbibigay talaga ng malaking voucher dyan ng mga 1,000, mga 200 at napakasulit talaga nun lalong-lalo na kapag 11/11 sales. At huwag nyong kalimutan pala, meron tayong mga recommendation sa 11/11. Marami akong ibibigay sa inyo ng mga murang phones at inalukay ko talaga yung mga sale. So sa mga hindi pa nakasubscribe na kayo para makita nyo yung mga sale natin at sa mga luma naman dyan, dapat nakahit yung bell icon nyo. So like, comment, tsaka subscribe lang. Balik tayo dito sa phone. Dito sa baba meron tayong speaker Type-C port, microphone at meron pa rin tayong audio jack. Then sa taas naman po meron tayong isang speaker din at may nakalagay po dito na Dolby Atmos. Sa kabilang side, fingerprint scanner na power button na rin at volume rocker. At sa kabilang side naman, ito yung SIM card tray natin at expandable storage po to. So overall dito sa design niya nagugustuhan ko at napakaganda talaga. Bago tayo magpunta sa camera at saka sa performance, eto muna yung mga dapat nyo malaman dito sa Tecno Spark 30 Pro na Transformer Edition. Meron tayong IP54 dozen water resistant at sa ganyang presyo, dati hindi tayo nakakita ng mga protection na ganyan. At least meron na po tayo dito kung mawisikan man yan o kaya mabasa ng ulan, kayang-kaya pa rin dahil meron tayong IP64 dozen water resistant dito. At nandito pa rin po yung dynamic port natin na parang dynamic island pagdating sa iPhone. Meron pa rin tayong ganito dito sa taas niya kapag mag-charge tayo o kaya kahit na magpapatugtog tayo ng music sa Spotify, makikita po natin dyan sa taas, mapipindot po natin yan. So napakaangas po ng features na to. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa presyo niya, meron pa rin tayong bypass charging. At alam nyo naman, hindi naman ganun kalakasan talaga ang Helio G91, pero meron pa rin tayong bypass charging kung sakaling maglalaro po tayo. At sa mga nagsabi na mababa naman talaga yung G91 tapos nilagyan pa nila ng bypass charging, hindi lang po natin magagamit ang bypass charging dito sa gaming, magagamit din po natin sa panonood ng mga movies, lalong-lalo na dito sa YouTube tsaka sa Netflix. Dahil pwede natin i-activate yung bypass charging dyan habang nanonood tayo ng mga movies, mga YouTube at
at kung ano-ano pa. At dito sa phone na to, habang nag-take tayo ng selfies, meron tayong flash dito na pwedeng i-adjust na warm tone, kahit cold tone, depende po sa inyo yan, kahit na ilagay natin sa normal. So makakapaglaro tayo ng gusto mong tone habang kumukuha po tayo ng selfie. Then sa phone na to, kung yung wifi nyo is 5 GHz, makakapag-connect po tayo dito para mas mabilis po yung internet connection natin. At meron din po siyang 90Hz na refresh rate at 1080 na rin po siya, hindi po siya 720. At malinaw na po yung display natin. Ngayon kasi nung dumating sa akin to, nagulat ako na meron siyang Sony IMX682. At birang-bira yan sa mga budget level na ganito. So sa camera, meron tayong 64 megapixel na camera at sobrang satisfied po ako pagdating sa camera. Dahil nakukuha nyo yung tamang kulay, hindi siya oversaturated at maganda po yung shadows na pinapakita niya. Tamang-tama lang talaga. At may post image processing po to kapag kumukuha po tayo ng mga litrato, yung mga nakikita nyo habang nag-take tayo ng mga photos, hindi pa po yun yung final. Makikita nyo yan sa gallery kung gaano niya pinost-process talaga yung image at magkaiba po talaga. So kapag tinignan nyo sa gallery nyo yan, mas gaganda pa po siya. Hindi oversaturated yung kulay na binigay niya at para sa akin ipopost mo na lang talaga. Meron tayong sharpness, meron tayong saturation at tamang timpla po talaga. So sa ganitong presyo, hindi ko na-expect na makakuha ko ng magandang camera at hindi ko talaga in-expect na meron tayong Sony sensor dito. Yun nga lang, pagdating sa video, expect natin na hindi po siya stable, talagang magalaw po siya. Pero meron pa rin tayong 2K 30fps. Kung steady video lang yung kukuhanan nyo, kayang-kaya na po to kasi birang-bira rin po talaga tayo makakuha ng 2K resolution sa ganitong presyo. Yung iba nasa 720 lang o 1080p lang. So goods na rin po sa akin to. At pagdating sa selfie camera niya, ito nagustuhan ko talaga. In-invite natin dito si Joshua Garcia. Yan, si Joshua Disgracia pala. At para sa akin, kita nyo naman, kapag meron tayong magandang ilaw, makakuha po tayo ng magandang litrato dito. May sharpness siya, tamang-tama po yung timpla, at tamang-tama rin po yung kulay na nakikita ko dito. Although may konting beautifications po siya, pero pwede naman natin i-adjust yan. At sabi ko nga kanina, meron pong flash to dito sa front-facing camera niya, at makakapili nga po tayo ng tone dyan kung anong gusto nyong tone, at nakakatulong po yan sa pag-take natin ng mga selfie. Then sa video, meron din tayong 2K at 30fps at nalilinawan din po ako dito. Hindi lang siya ganun kay stable talaga. Asahan nyo na po yan sa mga budget level na ganito. Pero meron pa rin tayong 2K at 30fps. Sa display naman, meron tayong IPS display with 90Hz na refresh rate at naka-punch-hole camera na po to. Then almost symmetrical po yung bezel nito. Meron lang tayong chin dito pero hindi naman siya ganun kakapalan talaga. At hindi mo yan mapapansin. Unlike sa ibang phone dati na napakataas ng mga chin nun. So dito saktong-sakto na po talaga. Then meron tayong mga wallpaper dito ng mga Transformers, Bumblebee, tsaka Optimus Prime. Kayo na po yung pipili dito. At meron tayong teams ng Bumblebee. Kung mapapansin nyo yung yellow tsaka black combination po dito sa teams niya. At meron tayong wideband L1 na rin dito kapag manonood tayo ng Netflix, Full HD na po yung mapapanood natin. Hindi po L3 L1 certifications na po. Full HD po yan. Then sa YouTube naman, makakapanood po tayo up to 2K at 60fps po. So hindi naman talaga siya katulad ng AMOLED na black is black talaga. Pero masasabi ko sa inyo na maganda po yung kulay na pinoproduce niya, unlike po sa mga dating naka-IPS. At sa mga natatakot na magka-AMOLED burn-in, wala po tayo dito sa mga IPS display. Sa battery naman, meron tayong 5,000 mAh capacity ng battery, pero mabagal lang pong mag-charge talaga to kasi alam niyo naman yung presyo nito, bababa lang din, nasa 18 watts lang po siya. Pero at least diba, napaka-standard ng battery talaga ng 5,000. Tumatagal po yan kung social media lang, panood ng mga movies, aabutin pa rin po kayo ng isang araw. Then meron siyang liquid detection, kung sakaling nabasa po yung port nito, may lilitaw po dito sa phone natin na warning po dyan. At sa pag-charge naman ng phone na to, meron pa rin tayong AI charging na protection. Ibig sabihin na kapag meron tayong AI charging protection, mas tatagal po yung lifespan ng battery natin at mapoprotektahan niya po talaga. Talagang hihinto po yung pang-charge niya at parang pa konti-konti hanggang sa abutin siya 100%. Ganyan po yung AI charging protection natin. So napakagandang features po nito. At sa performance naman, meron tayong MediaTek Helio G91. Hindi po ganun kalakasan ng chipset na to, pero sa presyo niya, saan yun na ganyan talaga yung lalagay nila. Pero nag-test pa rin tayo ng games dito at masasabi kong pumalag pa rin po siya. Sa Mobile Legends, ito yung mga settings natin. Nasa ultra yung graphics tapos nasa high lang po yung frame rate natin. Nakakuha po ako dito ng mga 40fps at stable naman po siya. Hindi siya nawawala sa frame na yan. Kahit na mga clash, kahit na bugbugan dyan, kahit ano pa yung mga graphics na iba to dyan, nasa 40fps pa rin po siya. 39 to 40fps. Pero hindi naman siya ginawa as gaming phone talaga, pang pastime lang. Pero nakita nyo naman, stable naman po sa Mobile Legends. 40fps nga lang. Sana pagdating ng araw mo optimize to na magkaroon tayo na kahit na 60fps lang. At speaking of 60fps, nakakuha po tayo dito sa Honor of Kings
Kings, mababa lang din po yung settings na nakuha natin pero nakakuha tayo ng mga 52 to 60 FPS na mas maganda po dun sa Mobile Legends. Sa paglalaro ko ng Honor of Kings kahit anong phone talagang na-optimize po siya at mataas po talaga yung mga graphics na makukuha natin kahit na nasa budget level tayo o kaya sa entry level na phones. Okay na okay po sa paglalaro to. Yun nga lang yung temperature na nakuha natin dito is medyo mataas kasi nag-aapit po yung GPU niya. Nakakuha po tayo ng mga 45 degrees Celsius. Sa Call of Duty Mobile naman, 50 to 60 FPS po dito sa tournament. Sa VR modes kapag naglaro tayo doon, mga 40 FPS o 39 FPS lang po yung makukuha natin. Pero itong Helio G91 na to, ang kapatid niya is J88 tsaka J85. Nasa ganyan po siyang level. At alam nyo naman po na hindi naman talaga pang gaming talaga yan. So saktong-sakto sa mga pang browse, pang social media at panonood po ng mga movies. Kaya kung sakali sa mga ibang games, alam nyo na magkakalag po tayo. Ayun, ang masasabi ko sa phone na to, napakasulit po talaga ng under 6,000 pesos nyo. Napakamura para sa ganitong edition. Hindi lang talaga siya pang gaming pero magagamit naman natin pang social media at kung ano-ano pang pwede natin panuorin sa Netflix tsaka sa YouTube. So lahat ng link ilalagay ko sa description kung saan nyo po siya mabibili at huwag nyo nang i-miss yung opportunity na makakakuha tayo ng ganitong phone dahil napakamura lang para sa ganitong collaboration na Transformer. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduan sa channel na to. So once again,